paano nagdala ng buhay niya, may challenges pero naging matibay siyang Mga kababayan, isang napakalaking kontrobersya at nakagugulat na balita ang umaalinggaw ngayon sa buong bansa matapos ang sinasabing biglaang pagpanaw ng veteran actor at dating politiko na si Edu Manzano kalakip ang mga hindi inaasahang revelasyon. Mula sa tanggapan ng Vice Presidente Sara Duterte ukol sa kanyang serbisyo publiko sa Batangas at sa kanyang huling proyekto sa showbiz, isang napakainit at kontrobersyal na usapin ang kasalukuyang nagpapatensyon sa buong bansa ngayong araw. Matapos maglabas ng isang napakalaking opisyal na pahayag ang tanggapan ng Vice Presidente ukol sa diumano ay bigla ang pagpanaw ng veteranong aktor at dating pampublikong lingkod na si Edu Manzano. Sa panimula ng kanyang opisyal na mensahe, lubos na pakikiramay ang ipinaabot ni Vice President Sara Duterte sa naulilang pamilya, mga kaibigan, at sa milyon-milyong tagahanga na walang sawang sumubaybay sa napakahabang karera ng aktor sa industriya ng pelikula at telebisyon. Binigyang diin ng Vice Presidente ang napakalaking ambag ni Edu Manzano sa larangan ng sining at kulturang Pilipino, kung saan itinuturing siyang isa sa mga pinakarespetadong personalidad na nag-iwan ng hindi kailanman mamamatay na marka sa kasaysayan ng Philippine entertainment industry. Gayunpaman, sa kabila ng mga taos pusong salita ng pakikiramay at pagkilala sa kanyang kagitingan bilang isang batikang artista, mabilis na naging mainit na paksa sa mga bulwagan ng politika at sa pambansang media ang mga karagdagang pahayag na ibinunyag ng Vice Presidente ukol sa naging buhay politiko ni Edu Manzano. Partikular na ang kanyang mga naging kontrobersyal na hakbang at malalim na impluensya sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa mga nakakalap na ulat mula sa mga panloob na pinagmulan sa politika, may mga hindi kailanman na isawulat na mga kasunduan at mga lihim na negosyo na diumano ay kinasangkutan ng aktor noong siya ay aktibo pa sa serbisyo publiko sa nasabing lalawigan. Ang mga sensitibong paksang ito na matagal na naitago sa kaalaman ng pangkalahatang publiko ay biglang lumutang kasunod ng naging pahayag ng Vice Presidente na nagdulot ng napakalalim na pagtatanong sa totoong motibo at mga nakatagong pangyayari sa likod ng kanyang pampulitikal na karera sa rehiyon. Hindi rin nagpahuli ang mga matitinding haka-haka at malaking kontrobersya ukol sa sinasabing huling proyekto na ginawa ni Edu Manzano sa industriya ng pelikula at telebisyon bago ang hindi inaasahang balita ng kanyang pagpanaw. Ayon sa mga kumakalat na balita mula sa mga kilalang insider sa showbiz, ang nasabing proyekto ay naglalaman ng mga napakasensitibong impormasyon at kontrobersyal na usapin na diumano ay may direktang kaugnayan sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan at mga kilalang personalidad sa lipunan. Ang unti-unting paglutang ng mga piraso ng impormasyon tungkol sa tunay na nilalaman ng proyektong ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan at matinding pagdududa sa publiko, kung saan marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung may kaugnayan ba ang kontrobersyal na palabas na ito sa mga huling araw ng aktor sa industriya. Habang patuloy na nagluluksa ang buong bansa sa sinasabing pagkawala ng isang natatanging pambansang figura sa larangan ng pag-arte, hindi maiwasang maging lubhang hati ang opinyon ng mamamayan dahil sa mga umusbong na panibagong usapin. Sa isang banda, patuloy na ipinagtatanggol ng kanyang mga seryosong tagahanga at mga kapwa-artista ang malinis na pangalan at maayos na reputasyon na maingat na binuo ni Edu Manzano sa loob ng ilang dekada. Para sa kanila, ang kanyang walang kapantay na husay sa pagpatawa, pag-arte sa drama, at maging ang kanyang natatanging galing bilang isang TV host ay sapat na upang alalahanin siya bilang isang tunay na haligi ng Philippine entertainment industry na karapat-dapat sa pinakamataas na paggalang at pagpaparangal mula sa buong sambayanan. Sa kabilang banda naman, hindi mapigilan ng mga matatalas na analyst sa politika at ng mga mamamahayag na busisiin ng husto ang bawat detalye ng mga bagong revelasyon na patuloy na lumalabas ngayon sa iba't ibang media at social platforms. Ang paghalo ng matinding kalungkutan dahil sa pakikiramay ng buong bansa at ang matinding pagkabigla dahil sa mga kontrobersyang kaugnay ng kanyang pangalan sa Batangas at sa showbiz ay lumikha ng isang napakalaking pambansang diskurso. Patuloy na nag-aabang ang buong publiko sa mga susunod na opisyal na pahayag mula sa pamilya Manzano at mula sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang magkaroon ng malinaw na katotohanan at kasagutan ang mga naglalabasang haka-haka sa gitna ng panahong ito ng pambansang pagluluksa. Upang mas maunawaan ng ating mga tagapanood ang lalim ng isyong ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan ng paninilbihan ni Edu Manzano sa larangan ng politika at kung paano nagkaroon ng kaugnayan ang kanyang pangalan sa lalawigan ng Batangas. Nagsimula ang pampulitikal na karera ng veteranong aktor noong siya ay manalo bilang bise-alkalde ng lungsod ng Makati noong huling bahagi ng dekada 90,
kung saan ipinaglaban niya ang maraming programa para sa kapakanan ng mga mamamayan. Gayunpaman, sa mga nagdaang taon, ang kanyang mga aktibidad sa labas ng Kamaynilaan, partikular na sa Timog Katagalugan at sa Batangas, ay naging paksa ng tahimik na obserbasyon ng ilang mga veteranong tagamasid sa politika dahil sa kanyang mga sinasabing pamumuhunan at mga proyektong pangkomunidad sa lugar. Ang mga bagong pahayag na nagmumula sa tanggapan ng Vice Presidente ay nagbukas ng panibagong pinto ng pagsusuri kung saan itinuturo ng ilang mga impormante na may mga transaksyon sa lupa at mga pampublikong kontrata na diumano ay naging bahagi ng mga negosyo ng aktor sa Batangas. Bagamat wala pang opisyal na kasong naisasampa sa korte ukol sa mga alegasyong ito, ang mismong pagbanggit dito kasunod ng balita ng kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking palaisipan sa mamamayan. Marami ang nagtataka kung bakit ngayon lamang lumabas ang mga ganitong klaseng impormasyon at kung ano ang naging tunay na papel ng mga lokal na opisyal sa Batangas sa mga sinasabing nakagugulat na kasunduang ito. Sa kabilang dako, ang sinasabing huling proyekto ni Edu Manzano sa showbiz ay patuloy ring pinag-uusapan sa bawat sulok ng industriya dahil sa mga haka-hakang ito ay isang investigative documentary o isang kontrobersyal na pelikula na naglalantad ng katiwalian sa lipunan. Ayon sa ilang mga taong nakatrabaho ng aktor sa kanyang huling taping, naging napakalihim ng produksyon ng nasabing proyekto at kakaunti lamang ang pinapayagang makapasok sa set o makakita ng script. May mga chismis pa na nagsasabing ang ilang mga eksena ay direktang tumutukoy sa mga totoong kaganapan sa pambansang politika na maaring maglagay sa panganib sa reputasyon ng ilang kilalang lider sa ating pamahalaan. Dahil sa mga ganitong balita, lalong tumindi ang takot at kuryosidad ng publiko kung mailalabas pa ba sa lahat ng sinehan o telebisyon ang nasabing huling proyekto. May mga panawagan na mula sa ilang grupo ng mamamayan at observers na kailangang protektahan ang footage at ang mga recording ng proyektong ito upang hindi maglaho ang katotohanan. Ang pagsasama ng politika, showbiz, at mga lihim na proyekto sa iisang malaking kontrobersya ay lalong nagpaparami sa mga nanonood at nag-aabang sa mga susunod na mga kaganapan sa buong bansa. Habang hinihintay ng lahat ang opisyal na pahayag ng pamilya Manzano, partikular na ng kanyang mga anak na sina Luis Manzano at mga kapatid nito, nananatiling tahimik ang pamilya sa kabila ng dagsa ng pakikiramay at ng mga tanong mula sa media. Ang ganitong katahimikan mula sa pamilya ay itinuturing ng marami na isang paraan ng pagprotekta sa kanilang pribadong buhay at sa alaala ng kanilang ama habang inaayos ang mga detalye ng kanyang huling hantungan. At ang paglilinaw sa mga kumakalat na kontrobersya sa pagtatapos ng ating ulat. Malinaw na ang balitang ito ay hindi lamang simpleng pagluluksa para sa isang paboritong aktor, kundi isang malaking pambansang kaganapan na nag-ugnay sa mundo ng aliwan at ng totoong politika sa Pilipinas. Patuloy na susubaybayan ng ating news team ang bawat galaw at opisyal na pahayag mula sa tanggapan ng Vice Presidente sa lokal na pamahalaan ng Batangas at sa pamilya Manzano upang maibigay sa inyo ang pinakatotoo at pinakakumpletong impormasyon ukol sa kontrobersyal na usaping ito.